Halimbawa po, imagine nyo ito. Minsan ikaw ay naglalakad sa daan. Bigla-bigla may naramdaman ka sa iyong paa. Napakasakit. Pagtingin mo, dumudugo. Anong nangyari? May namaril. At may bala na tumama sa iyo. Kaya masakit ang paa mo. Lumalabas ang dugo. Ang tanong ko po sa inyo, ano ang gagawin mo pag binaril ka? Diba? Magpapatulong ka. Amen? Saan ka pupunta? Binaril ka. Sa hospital. Ano pong gagawin niya sa hospital? Magpapagamot. Pero tingnan niyo po yun. Pag nasaktan ka, ano yung agad-agad na gusto mong mangyari sa'yo? Yung gumaling ka. Yung mawala, yung masakit na nararamdaman mo. Amen? Meron kayang tao na pag binaril siya, o kaya na-aksidente siya, itatanong pa niya sa Diyos, Lord, bakit? Meron kayang tao na binaril na siya, pupunta pa siya doon sa kapitbahay niya, ikwekwento niya, may namaril sa akin. Tapos itatanong pa niya sa kapitbahay niya, bakit kaya ako binaril? Bakit kaya ako? Di ba wala? Pero madalas, ganyan ang ginagawa natin. Pag meron tayong narinig na masama tungkol sa atin, pag meron tayong naranasan na masama na ginawa ng ibang tao sa atin, imbis na alisin natin yung sakit na yon na nararamdaman natin dito sa isip natin, dito sa puso natin, kinikimkim pa natin, tinatago natin, binabalik-balikan natin, iniisip natin, kaya nga yung sakit lalong nagiging mas masakit. Lalong lumalalim, gumagrabe yung sakit. Yung masamang salita, masamang ginawa ng ibang tao, yan yung bala na tumatama sa ating mga puso. Pero imbis na alisin natin, ano pang ginagawa natin? Kinakalat natin sa ibang tao. Nagmumukmok tayo, nadidepress tayo, tinatanong natin, halimbawa, pinagtaksilan ng isang mister, bakit kaya pinagpalit ako? Ano pa kaya ang pagkukulang ko? Binigay ko na yung lahat sa kanya. Pag narinig mo na chinichismis ka ng ibang tao, tinatanong mo, bakit kaya sinisiraan ako? Ang bait-bait ko naman sa kanya. Pag na-birthday ko, binibigyan ko pa yan ng spaghetti. Pag wala silang suka o kaya bigas, nangihiram sa akin, binibigyan ko. Pagkatapos maririnig ko, ang taba-taba ko daw. Hindi makatulog. Palagi iniisip, bakit hindi ako pinautang? Nung sila yung nangungutang, handang-handa akong magbigay, ngayon naman ako nangangailangan. Ginigipit ako, pinapahirapan ako. Nag-uumpisang mangwenta. Lalong nasasaktan. Pero bakit pinag-iisipan mo pa? Kung pwede mo naman itanong doon sa tao. Bakit hindi mo puntahan yung taong nakasakit sa iyo kung alam mo naman kung sino yung may kasalanan sa iyo? Yan yung turo na napakaganda ng ating Panginoon. Lapitan mo, puntahan mo, mag-usap kayo. Bakit ganyan ang turo ng ating Panginoon? Because remember this, my dear friends, there is healing in talking. Yan yung unang hakbang para maalis mo yung iyong galit at sama ng loob. Talk it out. Kayo lang dalawa, privately. Huwag mo nang papakalandakan at sasabihin sa ibang tao para hindi na lumaki yung problema nyo. Pag nag-usap kayong dalawa, be mindful of your words.